like you mentioned earlier sa responsible driving. Now, Sec Herbosa mentioned before na those who were caught drinking tapos nag-cause ng road accidents will not be covered by the zero balance billing. This was met by public scrutiny from public health experts claiming na hindi dapat daw nagiging korte once they're at the verge of their life and death. Any reaction to this? Do we stand by this po? Yung pa rin yung sinabi namin noon, inaaral siya, hindi naman siya nangyari. Ang importante ngayon, huwag tayong uminom. No? Ano man ang dahilan yan, pag uminom ka ng alcohol, maa-aksidente ka, magkakaproblema tayo. Now, also yesterday po, meron mga protest actions that held po na to call for the increase of higher alcohol taxes. Ay, nakita ko sa litrato yan. Yes. Yung may mga puntod Yes. sa monumento. Yes. Are we also supporting this narrative considering na they posited po na it's going to increase health revenue po? Magandang tanong yan, no? Kasi laging nakikita pag sinabing buwis, ang iisipin, eto magtapatong na naman tayo ng pero tandaan natin, ito ay buwis para sa isang bagay na hindi naman lahat ng Pilipino ay kumukonsumo. Yan ang tinatawag, kaya nga siya tinatawag na sin tax or excise tax. Ito ay alak. Hindi siya parang pagkain na kinakain na lahat. Sa katunayan nga, hindi nga lahat umiinom talaga eh. Maski sa matatanda, hindi rin lahat umiinom. So, ibig sabihin, pag pinili mong uminom ka ng alak, ibig sabihin, tinatanggap mo na anuman ang kasama dun sa iniinom mo, pati yung mga masasamang bagay tulad ng epekto sa atay, epekto sa pag-iisip, sa pagmamaneho, etc., ay sasaluhin ng katawan mo. Ang health tax, hindi siya para ikaw ay pagkakitaan ng pera. Hindi yun ang pananaw namin. Ang pananaw namin nun, ito ay isang paalala na mas mataas yung presyo, lalo na sa kabataan. Dahil pag sa kabataan, pag nakita mo na napakamahal naman ng isang bote ng beer, napakamahal naman ng isang bote ng alak, then sasabihin ng bata, siguro hindi ko nabibilhin yan, iba na lang ang bibilhin ko pagkain nila nakasama sa baon ko. Nakita rin naman natin sa datos na kahit tinaasan yung ating mga excise tax sa tobacco, sa sigarilyo, kahit in fact yung alcohol tumaas rin recently bumibili pa rin. We're not saying na matigas ang ulo ng ating mga kababayan, pero tulad nga ng sinasabi natin sa ating sistema ng gobyerno, yan ay isang kumbaga pagkakataong paalalahanan sila, pero kung pinili nila ay tataas yung buwis, babayaran nila yon, at alam nyo kung saan pupunta rin naman ito sa kalusugan nila. Pwedeng pangbayad sa premium ng PhilHealth, pwedeng pangbayad sa zero balance billing ng DOH, pwedeng pangbili ng latest na CT scan or any other radiological instrument na gagamitin. Bakit radiological? Kasi magkaka-cancer na siya So parang sasabihin namin, alam nyo, sinabi ko namin sa iyo, huwag kayong uminom, pero hindi naman namin kayo pwedeng pigilan. So maniningil lang po kami ng buwis, at ang buwis na to ay babalik po sa inyo or sa inyong mga naulila kapag kayo po ay namatay dahil sa cancer sa atay, dahil sa sunod-sunod na pag-inom.